inyo. Ilalatag po nila ang kanilang tugon sa sari-saring issue na may kinalaman po sa inyo para po matulungan kayong pumili ng tamang kandidato ngayong halalan 2013. Isa na namang mainit na talakayan ang ihahatid namin sa inyo. Maghaharap ang mga kandidato sa pagkagobernador ng Laguna. Kapamilya, tutok lang po dahil baka ang issue sa Laguna ay issue rin sa inyong mga lugar. Ang unang kandidato sa harapan ay kasalukuyang gobernador ng probinsya ng Laguna. Naging mayor ng Pagsanhan mula 2001 hanggang 2010. At mula naman 2010 hanggang sa kasalukuyan, gobernador ng Laguna. Nagmula sa pamilya ng mga politiko at artista, siya po ay pamangkin ng dating Pangulong Joseph Estrada, Governor George E.R. Ejercito. Ang kanya pong makakaharap ay kasalukuyang congressman ng ika-4 na distrito ng Laguna mula po noong 2007, muling nahalal noong 2010. Nagmula rin po sa angkan ng mga politiko, Congressman Edgar Egay San Luis. Mga kapamilya, pasyalan po natin ang Laguna nang makita po natin ang teritoryang paglalabanan ng dalawang kandidato. Ang Laguna ay isa sa mas nakakaangat na probinsya sa Calabar Zone. Sa bilang ng populasyon na aabot sa mahigit 2.2 milyon, sinasabing isa ito sa masisikip na lugar sa rehiyon. Maraming ipinagmamalaki ang Laguna, kabilang na rin ang pagiging bayang sinilangan ng pambansang bayaning si Jose Rizal. Mayaman din sa agrikultura ang probinsya. Dito matatagpuan ang Laguna Lake, ang pinakamalaking lawa sa Pilipinas at pangatlo sa buong Asya. Kaya naman karamihan ng kabuhayan sa probinsya ay may kinalaman dito, gaya na lang ng pangingisda. Dinarayo rin ang Laguna dahil sa makukulay na pista at mga kilalang pasyalan tuwing tag-init. Kaya naman sinasabing nananatiling masigla ang ekonomiya ng Laguna. At ngayong darating na halalan, patuloy na umaasa ang mga taga-Laguna na mananatili o di kaya'y mas lalo pang gaganda ang kalidad ng buhay sa probinsya. Pamilya, sa bawat tanong po na ibabato natin sa dalawang kandidato, ay bibigyan po natin sila ng tig 30 segundo para po sagutin ang mga yan. Oras po naman na tumulog ang ating orasan ay hudyat na po yan para tapusin ng mga kandidato ang kanilang sagot. At lahat po ng rebuttal o tugon, kung gusto pong tumugon ng kabilang kandidato, ay pwede pong bigyan ng pagkakataon at bibigyan din po natin sila ng tig 30 segundo. Tayo po ay mag-umpisa na. Gentlemen, maraming salamat po. Congressman Egay, Governor, thank you very much po. Napakahirap. Ako po ay hirap na hirap gumising ng maaga. Kayo po'y galing pa sa Laguna at napakaaga po ninyo nagpunta rito. Yun po ay pinagpapasalamat namin. Unang-una po, Congressman Egay, bakit po hindi dapat mahalal muli sa Kapitolyo ng Laguna, sa lalawigan ng Laguna, ito pong si Governor Ia? Ang una pong malaking issue ngayon ay ang oras na ibinibigay po ng ating gobernador sa ating mga taong bayan. Unang-una po ay ang pag-aantay ng mga tao ng halos 3, 4 hanggang 6 na oras pagka siya po ay pumupunta, sigit sa lahat, naghahanap po ng presensya at pagsiyasat sa mga suliraning umiiral na dapat po ay nakakasalamuha at nakakaharap ng husto ang ating mga kababayan sa lalawigan ng Laguna. Thank you very much po, Congressman. Governor E.R., kayo po naman, bakit hindi dapat bigyan ng pagkakataon si Congressman Egay San Luis na makopo po ang Kapitolyo? Anthony, ako po ay naging mayor ng bayan ng Pagsanhan ng 9 na taon. At ito ay 3 termino bilang Outstanding Mayor of the Philippines. Ako ay naparangalan ng DILG at ng Senado bilang one of the 10 Outstanding Mayor of the Philippines. Ako ay din naparangalan ng League of Municipalities of the Philippines bilang isa sa 15 Champion Mayors of the Philippines. At ngayon ako ay naging gobernador ng Laguna. Unang termino ko pa lang, ako ay naparangalan ng Civil Service Commission at ng Malacanang ng Presidential Lingkod Bayan Award. Ang pinakamataas na parangal para sa isang halal na opisyal. Maraming salamat po. Ang sagot po ni Governor sa ating katanungan ay yung pong kanyang parang performance dahil kinilala po ito ng mga tao. Pero Governor, total po ay binanggit na ni Congressman Egay, yung pong oras daw po na ibinibigay nyo sa mga mamamayan ng Laguna. Siguro po, sa harap po ng mga mamamayan ng Laguna, pakisagot nga po
kayo po ba laging late talagang pumunta sa Kapitolyo at Wala kukunti ng po, oras wala na po. bigay? Yan po ay walang katotohanan, yan po ay eksaherado. At talaga naman pong lahat ng oras ay binibigay ko sa mga Lagunenyo at Lagunense. Sa katunayan, ako po ay nakatira sa Kapitolyo. Ako ay nakatira sa Kapitolyo. Kaya ang aking slogan, Alagang Ehersito, 24 oras, serbisyo publiko, Lunes hanggang Linggo. At saka, Anthony, Meron po Anthony, 80 seconds. ako ay hindi ordinaryong gobernador. Ako ay may pangalang artista. Ako ay 30 taong artista at ako ay lalong sumikat dahil sa pelikulang Asyong Salonga at El Presidente. Kaya Lunes hanggang Linggo, ang tao pumupunta galing sa iba't ibang lugar. Parang ako senador sa lalawigan ng Laguna, sa dami ng taong pumupunta. Kaya ako halos hindi na natutulog. Ang aking oras, 24 oras hanggang madaling araw. Ay iba, nag-aantay dahil gusto lang magpa-picture taking, gusto lang magpa-puna, hindi mo ng tulong. Thank you po. Yun, Anthony. Yun, Anthony, ang hindi kaya ng kalaban ko. Yun ang hindi kaya ng kalaban ko. 24 oras ako magtrabaho. Apo. Magaling po. Papaalala ko lang po, lampas na po kayo, Governor, sa 30 seconds. Pipilitin po nating limitahan sa 30 segundo ang bawat sagot. Congressman Egay, pakisagot nga po niyon. Ano po ba yun? Siya po pala ay nakatira na sa Kapitolyo. Opo, ang aking pong ama ay tumira din po sa Kapitolyo nung siya ay 33 taong gobernador ng lalawigan ng Laguna. Pero higit sa lahat po, hindi po kami nakadanas na ang mga taong bayan ay nag-aantay ng ganong katagal. At higit sa lahat po, kung sinasabi po ng ating kagalang-galang na gobernador na siya 24 oras sa Kapitolyo, bakit po ang isang reklamo ng isang mamamayan ng San Pablo City na nandito po ang sulat, 2 sulat po na tinanggap ng opisina ng gobernador ay hindi po niya naaksyonan laban sa isang June D po o yung Iglio D. Ano po? Babalikan po natin yan. Governor, anong oras po ba kayo lumalabas para po makasalamuhan ng mga tao? Ako po ay nagpa-flag ceremony tuwing Lunes, alas 9 ng umaga. Inaantay ko mapuno ang Kapitolyo, inaantay ko mapuno ang Kapitolyo at ako ay nagbibigay. Every Monday, ako lang yata po ang gobernador na gumagawa noon ng ating weekly accomplishment report. Dahil ako ay gusto kong maging produktibo ang lahat ng 3,000 empleyado kawani ng pamalang lalawigan. Kaya 24/7 po yun, hanggang madaling araw ang trabaho ko na hindi kaya ng kalabang ko. Congressman, San Luis, hindi po ba dapat na sa inyo po manggaling kung meron po kayong monitoring? Tama po ba yun? Sa akin po ay, ako po ay naka-experience rin na kasama po ang Pangulong Pinoy. Nang natatandaan po siguro ng ating gobernador na ang napakahalagang usapin tungkol po sa dredging ng Laguna de Bay, na ito po ay isinayag ng ating Pangulo. Sometime in September of 2010, kami po ay pinatawag ng Pangulo kasama po ang 3 kongresista, si Congressman Chipeco, Dan Fernandez, Duabit at Rodriguez po, kasama si Governor Iñares, na ang Pangulo po ay nagantay ng 3 oras at kalahati para po matalakay ang Laguna de Bay. Wala pong katotohanan yun, yan ay eksaherado na naman. Ang sa totoo lang, hindi po ako inimbita para sa pagpupulong na yon. Ako ang gobernador ng Laguna, hindi ako inimbita. Pinilit kong humabol, kaya ako'y nahuli dahil pinilit ko pong makasama sa pagpupulong na yon. Kahit pagpunta ng Pangulo, mahal na Pangulong Pinoy sa IRI noong isang buwan, hindi rin ako inimbita, pero pinipilit kong pumunta, pero hinarang ako ng Malacanang. Dahil ako'y nasa kontrapartido, United Nationalist Alliance. Pero, maraming salamat po. Sige po, you have 30 seconds po. Meron pong, siguro naman po ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay hindi po ulianin para po makalimutan po. At yan po ay protocol po na lahat po dahil ang usapin po ay napakahalaga, napaka-importante po sa lahat ng mamamayan ng lalawigan ng Laguna, lalo po sa Laguna de Bay Region. Na ito po ay napakalaking usapin, ang 18 bilyong maanumalyang kontrata na kinansila po ng Pangulong Pinoy. Siguro naman po kung ako ang Pangulo, hindi ko po kakalimutan na kayo ay imbitahin bilang gobernador. Huling-huling na lang po, Governor. Hindi ako inimbita. Hindi ako inimbita ng Malacanang at ng mahal na Pangulong Pinoy. Kaya pinipilit ko pong maging bahagi ng pag-iimbestiga at paggawa ng feasibility study at gawin masolusyonan ang problema sa Laguna Lake. Okay. Salamat po Kahit sa inyo. sa IRI Los Baños, hindi rin ako nanyayahan. Pero pinipilit ko pong sumalubong dahil protocol po yan para sa isang public servant na sumalubong sa Pangulo. Pero ako hinarang po ng Palasyo ng Malacanang dahil ako ay pamangkin ni Pangulong Joseph Erap Estrada ng United Nations. Okay.
Ang pagkakaalam ko po doon Sandali eh, po. pagkakaalam ko po doon ay kayo po ay na-late din, kaya po hindi Ay, hindi na ako po na-late. kayo Hindi ako inimbita. Hindi ako inimbita. Hindi ako inimbita. Hindi ako inimbita. Hindi. Okay, sandali lang Hindi po. ako inimbita. Okay. Hindi ako inimbita dahil ako ay nasa kontrapartido, United Nationalist Alliance. Opo. Pero, kagalang-galang na gobernador, bilang protocol po ng Pangulo ng Pilipinas, ako po'y naglingkod sa inyong tiyuhin, yan po ay protocol po na lahat po na nakaupo, anumang kulay, dilaw, orange, pula, berde, ang tinitingnan po dyan ay ang katungkulan ng nauupong gobernador. Sandali lang po. Okay, lilipat po tayo ng paksa. Total po ay napag-uusapan po natin ang partido. Governor, totoo po bang allergic daw kayo sa dilaw? Go ahead po. Hindi. Actually, lucky color ko yellow. Okay. Lucky color ko yellow. Yellow gold. Kasi ako ay Libra at Year of the Rabbit. Ako, lucky color ko ang yellow gold. Kaya lang nagkataon lang na orange ang kulay ng tagumpay. Okay. Kaya ko po tanong, meron daw po kayong pag may mga activities daw po sa Laguna, ay binabawal niyo yung kulay na dilaw dahil Hindi naman po. Ah. Ito, dilaw ko. Dilaw nga ang aking kulay. Sige po, go ahead. Meron po akong isa pong memorandum dito na sa La Laguna ay binawal niyo po ang dilaw. Wala po akong pinapalabas na... Ito po, ang nakapirma po ay si Attorney Ragasa. Ito po, Ano po nakalagay po? na binabawal, Peke po yan. Peke po ina-urge yan. po na magsuot ng lahat, Hindi ko pero pinagbabawal all ang dilaw. employees are required to wear the respective office uniforms, except yellow. Ayan po. Ayan po. Kasi hindi po yan. Bibigyan po natin ng pagkakataon si Governor. Governor. Kaya nakita niyo po, may dugsong peke. Peke is what? Peke. Ano lang po, May Pepe? dugsong, may dugsong. Tatlong firma po yan. Halatang sinerok, dinikit ng scotch tape. Tatlong firma po yan. So, alam mo, sisiraan lang ako, palpak pa ang paninira sa akin. Governor, peki mo. Hindi po, dahil, ewan ko pa, dahil yan po ay nakapirma. Hindi, peke po Ay, si yan, peke Atty. po yan, peke po Bagasa. yan. Hindi ko pinagbawal ang dilaw. Ngayon. Marami ang nakadilaw nung La Laguna Festival. Marami nakadilaw. Kahit Dahil misis lang- ko nagsuot ng dilaw. Dahil ang isa pong konsehal ng una sa San Pablo ay sinabihan din po ni Governor nung dumating po si Pangulong Erap doon, nasabi po, ako'y nasasaktan sa kulay ng Oh, suot pabiro mo na yun, dilaw." pabiro. Oh, wala na ibang sabihin. Sandali lang po. Masakit daw po sa mata ni kagalang-galang gobernador ang dilaw dun sa kanyang Pabiro entablado. yun, hindi ko ano. Nagbidilaw din ako eh. Nagsusuot dilaw din ako eh. Sandali lang po, gentlemen. Ganito po, no? Bago po tayo mag-commercial break, meron po akong itatanong sa inyo, Congressman San Luis. Kayo po ba anti-Gloria o pro-Gloria? Ako po ay noong unang nahalal na congressman, ako po independyente. At kaya po ako nag-independyente ay ayoko pong nananalig sa isang partido o sa mga tao ng impluensya o kapangyarihan. Kaya po nung ako ay naupo unang kongresista, siguro po ang tinutukoy nyo ay doon po sa Sa impeachment. impeachment, kinover ko po Ako yan. po ay naniwala na dapat pong ma-impeach ang Pangulong Gloria batay po sa mga kanyang mga nagawa noong sa NBNCTE. Opo. Okay. Bago po natin pasagutin si Governor, bibigyan ko po si Congressman uli ng isa pang 30 seconds. Ako po ay nag-cover sa inyo noon at nalaman ko po, nasaksihan ko po, nang inyo pong in-endorse ang impeachment complaint ang dahilan, kaya po hindi na-impeach si Mrs. Arroyo. Kaya po ang tawag na iba dun sa complaint ninyo ay bogus o fake na impeachment complaint. Paano niyo po tinatanggap yung ganong klase ng aligasyon sa inyo? Ayan po ay unang termino ko. Opo. Ako po ay naniwala at nanalig sa aking paninindigan na dapat po na ma-impeach ang Pangulong Arroyo batay po sa aking inilatag na mga batayan. At ito po ay siguro naman sa records po ng Congress at sa mga sumunod na Kongreso, ay ito po rin ang ginamit na batayan ng sumunod na mga impeachment.
At siguro naman po sa paghimok sa akin ng ating namayapang Secretary Jesse Robredo bilang mamuno sa Liberal Party sa halalan sa Laguna, sa darating na halalan, at ang pagtitiwala ng Pangulong Pinoy, ito po ay isang batayan na tayo po ay talagang nasa matuwid na daan. Sige po, Governor, pwede pong sagutin kung gusto niyo sumagot. Ako'y nalulungkot, no, dahil nalulungkot din si Pangulong Erap. Dahil nung panahon na yun, nakakulong si Pangulong Erap sa Santa Rosa City, nung pinagkulungan ng isang Muslim, Yung yung nakulong Miswari doon, po. Miswari, no? At nalulungkot ako dahil galit na galit si Erap dito sa ating kagalang-galang na Congressman Egay San Luis. Dahil sinabotahe daw niya ang oposisyon. Dahil ang pag-impeach po ay isa lang beses sa isang taon. Opo. Hindi po pinag-aralan ng ating kagalang-galang na congressman ang impeachment na ito. Ini-sponsor po niya. At 3 pages lang ito. No? Insufficient, walang laman. Kaya Sige po. galit na galit si May Pangulong 30 Erap. seconds po kayo. Go ahead po. Ini-sponsor niya itong 3-page pulido complaint Opo. na talagang sabotahe po. Galit na galit si Erap. Kaya nasabi ni Erap, kaya pala ini-sponsor ni Congressman Egay San Luis yung 3-page pulido complaint against GMA para masabotahe yung oposisyon at para makuha niyan 250 million pa galing kay FG. Tumanggap po siya ng 250 million. Si Pangulong Erap ang nagsabi nun. Preba. 250 million ang kapalit ng impeachment complaint laban kay GMA. Sa road board, project sa road board, at saka sa DPWH. Opo. Kaya Okay. hindi makakalimutan ng taong bayan yan. Ininterpolate pa siya ni Teddy Boy Locsin. Opo. Kaya kahiya-hiya ay matag UST dahil sa ginawa niya. Opo, sir. Meron po kayong 30 seconds sa libatan. Go ahead. Well, siguro po ang batayan ng ating kagalang-galang na gobernador, hindi po tiningnan niya ang aking inihain at sinulong na betrayal of public trust. Kung ating pong i-define ang betrayal of public trust, ito po ay kahit wala pong act of o yung krimen na aktwal ay dapat pong litisin o maisulong ang impeachment. Dahil yan po ay wala sa saligang batas noong 1935. Ipinasok lang po yan noong 1973 Constitution at 1987 para po, sabi nga, an iota of doubt to the highest position of the land constitutes betrayal of public trust or violation of the oath of office of the President of the Republic. Pero gusto ko pong klaruhin na yung pong complaint na yun, tanggapin niyo po, Congressman San Luis, na yung pong complaint ninyo ang ginamit na batayan, kaya po nakalusot si Gloria noong 2007. Tama po ba yan? Sa akin po, hindi. Dahil isa po ako mambabatas, binigyan po ako ng tiwala ng aking distrito na ako ang representante sa mababang kapulungan ng Republika ng Pilipinas. Na yan po ay, sinabi ko nga po, an iota of doubt. Katiting na pagdududa sa pinakamataas na posisyon sa Republika ng Pilipinas ay kailangan pong gawa ng paraan o umaksyon bilang isang mamamayan, hindi lang po mambabatas na nagmamahal sa bayang Pilipinas. Isang maikli po, 30 seconds. Halatang-halatang hindi pinag-isipan niya na ang pag-sponsor ng Pangulong Erap. Hindi pinag-isipan. Hindi, 3 pages, 3 pahina, walang laman, insufficient in substance. Diba? Kaya galit na galit si Pangulong Erap dahil sinabotahin niya ang oposisyon. Diba? Kaya may kapalit na 250 million galing na projects, galing sa road board at galing sa DPWH. Kaya nakalusot si Gloria dahil sa kanya. Okay. Maraming salamat po. Gentlemen, hihintayin po natin sagutin ng ating mga kandidato ang katanungan po ng mga taga-Laguna. Magbabalik po ang Umagang Harapan. Nagbabalik po ang Umagang Harapan sa Umagang Kayganda. Kapiling po natin ang mga tumatakbong gobernador sa lalawigan po ng Laguna, Governor E.R. Ejercito at Congressman Egay San Luis. Okay, bago lang po ang tanong ng mga taga-Laguna, hindi niyo po nasagot yung tanong na yung binanggit ni Governor kanina tungkol sa 250 million. Natanggap niyo po ba yung 250 million galing po sa Administrasyong Arroyo noon? Una po, hindi po ako tumanggap ng 250 million. At kung ako po'y tumanggap man ng 250 million, ay bakit po walang lumaban po sa akin sa second term ko? Dahil una pong termino po yan. Nang ako po ay
inaakusahan ang ating kagalang-galang na gobernador ngayon na tumanggap ng 250 million. At kung tumanggap po man ako niyan, baka po pwedeng ilabas natin ang ating salin at makita po kung ano po ang ako po ay nung unang naupong congressman, ako po ikalima sa pinakamayamang kongresista. Ngayon ako po isang pangkaraniwan. Ako po humahamon kay Governor ER na ilabas niya sa 4 na termo na niyang panunungkulan. Mula sa 3 milyon ay naging 100 milyon. Sige po, Governor. Alam niyo, patunay dyan sa pagtanggap niya ng 250 million, may nakausap ako mga ilang mayors ng lalawigan ng Laguna na dinala niya sa Macau. Doon galing ang pondo sa pagdala sa mga mayors sa Macau. 250 million. Diba? Napanood ko yun eh. Napanood ko yung interview mo sa kanya. Diba sabi mo nga sa radyo, Anthony, sa Dosporo, sabi mo, "Nako, Congressman San Luis, baka kung buhay ang tatay mo, baka bumangon sa libingan. Dahil sa kahihiyan na binulot mo sa lalawigan ng Laguna. At baka kung ako'y taga Laguna, bawiin ko na boto ko sa iyo. Dahil sa kahihiyan na dinulot mo, dahil sa pag-sponsor ng impeachment complaint laban kay GMA." Sige po, pwede po kayo. Mr. Kasi Governor, tapusin ko lang yung salin. Go ahead. Alam mo, Salin, sige, wala salin. akong tinatago. Ako'y mapalad na ako'y pinanganak na bilang ehersito. Ang mga ehersito ay may makaya. May kaya kaming pamilya na taga Cavite City at Pagsanghan, Laguna. Wala akong tinatago. Ako'y malaki ang kita ko bilang artista. 30 years na ako artista. Diba? Hanggang ngayon, malaki pa rin ang kita ko bilang artista. At marami akong tinutulungang artista. Kasi ako, ang pastime ko, hindi golf. Ito, pastime ito, golf. At saka casino. Ang pastime ko, golf at saka casino eh. Ang pastime ko, paggawa ng isang pelikula sa isang taon para makatulong sa maraming artista sa pelikula. Go ahead. kagalang-galang na gobernador, pagpaumanhin ninyo, no? Pero unang-una, ang salin niyo po ay hindi po magsisinungaling. May kaya nga pamilya namin eh. Akin po May ang kaya oras. pamilya namin eh. Mr. Governor, Hindi naman kami akin po hampas lupa ang eh. oras. Akin po ang oras. Pwede po ba? Akin po ang oras. Pagka kayo po yung nagsasalita, hindi ko po kayo binaan. 3 milyon ang una niyong pinail na salin. Ngayon po 100 milyon sa 4 na termino. Ngayon, sinasabi niyo po ako yung nagkakasino. Bigyan niyo po ako nang ako po ay nakapasok sa kasino, nang ako po ay naging congressman. Kung meron kayo ebidensya, ako po ay handang harapin ang lahat ng akusasyon niyo. Gusto ko yung 30 seconds niyo, Congressman. Go ahead po. Gaya nga sinabi ko, ako'y isang ehersito. Hindi kami pinanak na hampas lupa o mahirap. May kaya po ang pamilya namin. Kung tumaas man ang salin ko, ito yung mga pamana. Galing kay Pangulong Erap, pamana galing sa mga ninuno ko. Marami kaming lupain sa Laguna. Okay? Marami kaming lupain sa Laguna. Kaya hindi kami hampas lupa, hindi kami anak mahirap. Kaya tumutulong kami sa mga mahihirap. Kaya gobernador ako ng masa. Kaya tumutulong ako sa mga mahihirap. Okay. Isang maikling. Go, Congressman. Ang usapin po dito ay hindi ang uri ng ating pagkatao, kundi ang ating pong sinumpaang salin. Ang sinasabi niyo po ba, nangupit si Governor? Hindi ko po sinasabi. Sinasabi ko po ay tingnan natin ang basihan. Dahil ako po, nung ako'y naupo ang unang kongresista sa unang termino, dahil sinasabi niya tumanggap ako ng 250 milyon. Ngayon, noon po ako ay ikalima sa pinakamayamang kongresista ng mababang kapulungan. Ngayon po ako ay pangkaraniwang So bakit niyo po kongresista. sinasabing maliit lang salin niyo dati, tapos ngayon malaki? Ano po gusto niyo sabihin? Ay, ang ano ko lang po dyan ay paliwanag sa bayan kung paano po tumaas ang salin ng isang nanunungkulan. Kasi mas mahirap pong ipaliwanag ang tumaas kaysa po sa bumaba ang salin. Okay, sandali lang po, gentlemen. May tanong po ang ating mga kababayan diyan po sa lalawigan ng Laguna. Paano niyo po masusolusyonan yung tumataas na crime rate dito sa Laguna gaya ng salvage, gang rape, saka masasamang bisyo? Go ahead po, Governor. Kayo na po sa magot. Well, hindi naman po sa pagmamayabang. Sa buong Calabarzon Region 4A area, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon, dahil sa tinatag kong Laguna Shield ER911, na itatag namin ang Oplan Angry Bird, Oplan Wildcat, Oplan Trojan Horse, Oplan Verde, at Oplan Checkmate. At bumababa po ang crime index o ang crime rate. Ako po ang nagresolba ng malalaking krimen sa lalawigan ng Laguna. Ang pagpatay sa ama ng sigat na singer, na si Cherise Pempenco, wala pang isang linggo, naresolba ko po yan. Ang papatay sa 2 UP Los Baños student, naresolba ko po yan. Si Given Grace Sibanico at si Ray Peñerada ng UP Los Baños, naresolba ko yan, wala pang 1 week. Nagbigay ako gagad ng cash reward sa mga witnesses para maturo mga suspects. Thank you po, Congressman. Go ahead po. Ang pagkakaintindi ko po sa tanong ay paano magagawan o masusolusyonan. Tingin ko po sa punto pong ito, tayo po ay haharap sa halalan sa Mayo.
Siguro po pinakamaganda rito bilang halimbawa na ang pamunuan ng lalawigan ng Laguna at pagtitiwala ay ibibigay sa sino man sa atin at ang ating mga kasamahang kumakandidato. Ako po ay pumapayag o humahamon na tayo po ay magpa-drug test o kung kasama po HIV, isama po natin para po malaman ng taong bayan kung anong tao at ano po talaga ang haharapin o iboboto ng Sandali sambayanan lang ng po. Laguna. Congressman, bet niyo po nabanggit yung drug test. Kasi po nabanggit doon sa question na yung mga drug-related crimes. Ano Opo. po, na ito po ay, kung tayo po lahat ay magpapadrug test, lalo po ang mga opisyalis natin, ay makikita na talaga pong dapat isulong na magkaroon ng voluntary drug test para po maiayos kung sino 15 seconds po na po kayo dito. Go ahead po. Willing po ba kayo magpa-drug test? Ako, drug test, sinasabi ba niya, adi ako? Adi ako sa trabaho. Adi ako sa trabaho dahil 24 oras wala akong tulog para magsilbi sa mga taga-Laguna. Ito po yung isa pang tanong ng isang taga-Laguna. Para po sa mga nangangarap na maging pinuno ng lalawigan ng Laguna, gusto ko lang pong itanong kung ano po yung programa nyo o proyekta nyo para sa industriya ng Laguna na hindi po nakakasama sa kalikasan. Congressman Egan, kayo po mauna. Ang una-una po ay ang pagbibigay ng mga negosyong dahil sa kalikasan po ay ito po yung makalikasan. Lalo po ang pagsulong ng agro-industrial revolution sa ikatlo at ikaapat na distrito na ito po ang lakas ng ikatlo at ikaapat na distrito. Ang isa po ay ang walang dagdag na buwis o pagtataas ng mga buwis na lokal sa ating lalawigan. At yung pong transparent procurement o budget transparency at ang pagsusulong po nga ng industriya ng agrikultura at higit sa lahat ang ating pong lawa ng lalawigan ay mabigyan ng Thank you very much tamang po, Congressman atensyon. Egay. Go ahead po. Governor, ano po programa niyo para po sa kalikasan? Industriya. Napakaganda ng aming programa sa kalikasan. No? At meron tayong tinatawag na environmental conscious tourism. Nagbuo tayo ng ecotourism police force. Ang vision ng mission is to serve, heal, and protect our natural resources in the province of Laguna because we have 60% mostly devoted to the agriculture industry. Kaya't maganda po ang ating programa at meron tayong Oplan Verde na talagang patuloy ang pagsugpo sa mga illegal quarriers, illegal loggers. Just recently, nakahuli tayo ng mahigit 20 million na illegal logs sa bayan ng Cavinti, Lumban, Paite at saka Calayan, Tulisana. Kaya ito ay ginagawa nating mga school chairs para sa mga estudyante. Thank you very much po, gentlemen. Alam nyo, gusto ko pong mag-usap tayo ng mahaba-haba para sa mga taga-Laguna, pero kapos po tayo sa oras. Congressman Egay, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon para tanungin ang inyong katunggali. Go ahead po, ano po ang gusto niyo itanong sa inyo pong katunggali sa eleksyon? Galang-galang na gobernador. Tingnan niyo po siya. Sabi po niyo ay 24 oras ang inyong pagsisilbi. Pero ako po yung nagtataka talaga sa isang sulat na ipinadala po sa inyong tanggapan Peke na naman yan. ni June Bagon. Hindi po ito dahil nandito po 'yon at sulat ni June Bagon ng San Pablo City na inaakusahan po ang inyong kasama si Mr. Jundi. 2 beses po ang sulat na ito na andito po sa aking mga papeles. Bakit hindi po niyo inaksyonan kaagad ang mga reklamo pong ito? 2 sulat na po at ngayon po ay meron po pong... ito? Anong kinalaman sa ano? Pakamaikli lang po, huwag niyo na pakita sa amin. Di umano po ay meron daw 3 milyon na ibinigay sa inyong Mr. Jundi. Patunayan niyo yan. Kailangan meron kayong Sige po, go kababayan. ahead po, Governor. Alam mo, kung may mga reklamong ganyan, we cannot please everybody. But we are trying our very best to please everybody. Kaya nga 24 hours eh. Kaya nga trabaho. Alam mo, kung reklamo, ang sa pag-uusapan natin, mas maraming reklamo sa iyo eh. Ikaw bilang congressman, nagpagawa ka ng overpass sa barangay Pagsawitan, nirereklamo sa akin mga taga Santa Cruz, 8 million, overpass, walang dumadaan sa overpass na ito. Tapos nagpagawa itong si congressman, 2 tulay. 100 million na tulay sa Santissima, Barangay Umboy, Barangay San Antonio Norte, wala rin dumadaan. Isang tulay sa Barangay San Angel, tulay, 65 million wala dumadaan. Tapos ang Philippine National Bank, yung manager at manager ng China Bank, nagre-reklamo rin dito. Ihahabla na siya na syndicated estafa. 180 million, niloan niya ang kanyang kumpanyang Interbrand. 2 bangko, syndicated estafa. Yan ba mamumuno sa Laguna? May syndicated estafa na kaso? Governor,
Binibigyan ko po kayo ng pagkakataon para tanungin si Congressman San Luis. Hindi pa sinagot yung tanong ko. Kaya nga, yan ba? Hindi pa sinagot eh. Hindi, alam Go ahead mo, po, tanungin madaling niyo po gumawa siya, ng Governor. sulat eh, madalang sulat. Ito mga dokumentado, mga reklamo laban sa'yo. Opo. Di ba, pati bangko, PNB, may utang ka, nakakahiya. Yan ba lalabang gobernador? Governor, wala po kayong tanong kay Congressman. Kaya bagsak siya ngayon eh. Dahil lugi sa negosyo, niloko ng kanyang partner. Yun ang totoo. 180 million ang utang niya sa PNB at saka sa China Bank. Yan na po ba yung tanong? Syndicated estafa. Opo. Hindi, ang tanong ko ito. Ay, meron po. Sige po. Ang dami naman tanong. Sige po. Ang dami naman tanong. Di ba? Siguro po, Okay, kagalang-galang na dapat po Congressman siguro sagutin Edgar mo. Sige po, San Governor. Luis. Sige po, go ahead. Paano mo ba ihahanda ang lalawigan ng Laguna para magkaroon ng magandang kinabukasan pag naging syudad ang mga bayan ng San Pedro, Los Baños at Bae? Paano mo ihahanda ang lalawigan kung magaling ka? Sige. 30 seconds. Go ahead. Unang-una po, ang akin pong gagawin dyan ay pipilitin ko po na magkaroon ng Metro Laguna Development Commission o Authority para po na sa ganon ay sinasabi ni Governor kung sakali po ay mahiwalay ang mga syudad na ito at nang sa ganon magkaroon po ng integrated waste management, integrated traffic management, integrated peace and order management at lahat po ng pwedeng pagsama-samahan ng mga syudad na ito at ang kaban po ng lalawigan ng Laguna ay para lamang sa mahihirap na bayan ng lalawigan ng Laguna. Thank you very much po sa inyo, gentlemen. Ito po yung huling tanong ko para po sa inyo. Wala po ba kayong mabuting masasabi kay Governor ERR? Ako po ay gumagalang sa kanya. Siya po ay gobernador ko rin. Binoto ko man po siya o hindi, binoto man ng mga taga-Laguna o hindi, siya po ay gobernador. Sana po ang mga usaping itong personal ay sa labas natin pag-usapan. Kung ito ay personal na pag-uusapan, ang talakayin po natin dito, Mr. Governor, ikaw ay aking gobernador, nire-respeto kita. Ito ay inaccuse mo ako ng marami dito. Ang sagot ko lamang, ako po ay mayroon utang, hindi po ako nahihiya. Pero ako po ay hindi po tumatalikod sa lahat ng aking obligasyon na yan. At higit sa lahat, yan po ay hinaharap ko. Opo, thank you very much po. Pakisagot po, Governor. Isa lang po. 30 seconds. Well, ako naman matagumpay bilang gobernador ng Laguna. Ako'y naging Presidential Lingkod Bayan Awardee na binigay ni Pangulong Pinoy Aquino. Presidential Lingkod Bayan Awardee ako. Tapos ako'y binigyan ng Stargate People Asia Magazine ng one of the 18 People Asia of the Year Award. Itong mga parangal na ito ay mahirap tularan, mga parangal na mahirap pantayan. Kaya ang masasabi ko lang, ako'y handang-handa muli na magsilbi bilang Governor ng Laguna. Meron tayong 15 years Comprehensive Development Plan, 15 kompleto serbisyo publiko kontra kahirapan, gutom, kawalan trabaho at korupsyon. Meron tayong Investment Code, Environmental Code at 10-year Solid Waste Management Program. Governor, maraming salamat po. I'm sure ang mga taga-Laguna po ay matalino para po sa gagawin nilang pagpapasyak. Kapamilya, narinig niyo po ang dalawang panig na humihingi po ng inyong boto. Kayo pong mga taga-Laguna, may mga iba pa pong issue. Importante po yung issue sa corruption, sa basura, sa kawalan ng trabaho. Napakarami po niyan at kailangan pong maging matalino tayo. Kayo na po ang bahalang musga kung sino sa kanila ang karapat-dapat maging gobernador ng Laguna. May the better man win. Ako po si Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na umagang harapan. Ako po. Bukas po ulit, kapamilya, samahan kami dito lang sa inyong paboritong kasalo sa umaga, ang Umaga Kay Ganda!